Mapagpalang oras po. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral ng hermeneutics at naway patuloy tayong masumpungan ng biyaya ng Diyos para tulungan sa bagay na ating ginagawa. Napakahalaga ng kaunawaan sa bagay na ito na tinatalakay natin at naway bibigyan tayo ng mga talata para panghawakan sa mga ipinapakita sa atin. Tayo ay nasa ika-25 video na at nakapagpasimula na tayo sa huling bahagi. Ito na rin po ang ika-5 bahagi sa tinatalakay nating Kingdom Principles. Sa ating pagpapailan lang ay nais ko munang minsan pa ay balikan ang mga sequence ng aking mga ibinibigay sa inyo kung paano i-restore ng Panginoon ang kanyang nagkaproblemang kaharian doon sa langit. Ang tanong ko ay, kumbinsido ba kayo dito sa sinasabi ko sa inyo? Sa totoo lang ay talagang mahirap isipin sapagkat ito ay mga bagay na hindi nakikita pero ipinapakita ko sa inyo mula sa Biblia na sila ay nandiyan. May kaganapan sa kaharian ng Diyos doon sa langit bago niya plinano ang lahat ng mga bagay na ito. At sabi ko nga, tayo ay dapat nagpapasalamat na tayo ay isinama ng Diyos sa kanyang mga plano. Pero nakakalungkot din kapag nakaligtaan natin na makasama doon sa kanyang layunin. So narito po ang sequence. God has a perfect kingdom where everything started. Yan po ang aking sinasabi sa inyo. And then there was a problem when one of His perfect creations ay nag-isip ng para sa kanyang sarili, hindi na kontento sa ibinigay ng Diyos sa kanya. At yan ay si Satanas na nagkaroon ng makasarling pagnanais at sa posisyon at kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Diyos ay naisama niya ang ikatlong bahagi ng mga mamamayan ng kaharian ng Diyos sa langit. Plinano ng Diyos na ayusin ang bagay na ito sa pamamagitan ng paggawa ng daigdig na ito. Solusyonan yung pagkawala ng ikatlong bahagi ng kanyang mga anghel sa pamamagitan ng mga tao. At ang unang-unang bagay na ginawa niya ay nakipagtipan sa kanyang anak. Ang bagay na yan ay mababasa sa 1 Peter chapter 1 verse 20. Later on, He foreordained and predestinated people. Yan ay kasama sa kanyang pagpaplano. The Son is the King who will be leading the eternal kingdom. At nais kong basahin sa atin ang Isaiah 9, 6 at 7. Isaiah 9, 6 at 7. For to us a child is born, for to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord will accomplish this. Kalimitan ay nagagamit yung verse 6 nitong talatang ito na ipinapakita kung sino ang Panginoong Jesucristo. Pero hindi gaanong napapansin yung layunin ng kanyang pagparito na itatag ang gobyerno o kaharian ng Diyos. At siya ay bilang nagmula sa lahi ni David nung siya nagkatawang tao ay itatatag ang kakaibang kaharian. Kalimitan na hindi natin ito na ikukonekta doon sa walang hanggang plano ng Diyos. Basahin ko rin ang Lucas 1:31 hanggang 33. By the way, mga kapatid, binabak-apan ko lang ng mga talata ang aking mga sinasabi sapagkat mahirap na tayo ay maghaka-haka. Pero ang the best na ginagawa sa atin dito ng Panginoon ay binigyan niya na tayo ng pundasyon. Ano ba talaga ang layunin ng lahat ng ito? Bakit tayo binibigyan ng Diyos ng mga bagay na out of this world? At yan ay makikita natin na binibigyan pala tayo ng mga detalye tungkol sa walang hanggang paghahari ng Panginoong Jesucristo. So sa Lucas 1:31 hanggang 33,
You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. So yung nasa Isaias is a prophecy regarding the coming king, at dito ay unti-unti nang matutupad o matutupad na sa pamamagitan ng pagbubuntis ni Maria. Nababanggit yung verse 33 sapagkat yan po ay unang-una sa mga tao na kinaroroonan ng Panginoon, ang Israel. At sa kanila naman talaga ang pangako ng Diyos. Pero hindi natin mayalis na maraming talata sa lumang tipan na isinasama ang mga hentil sa planong ito ng Diyos. Sa Pahayag 11:15. Pahayag 11:15. The seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven, which said, "The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and his Messiah. He will reign forever and ever." Dito naman ay makikita natin ang katuparan ng walang hanggan. Pero ang ipinapakita ko sa atin ay tungkol sa pagpaplano ng Diyos na i-restore yung kanyang kaharian. Tungkol naman sa involvement ng mga tao, God's children, to reign with Him. Narito ang mga ilang talata. 2 Timothy 2:12. 2 Timothy 2:12. At pansinin ninyo na itong sulat na ito ni Pablo kay Timoteo ay para sa mga taga-Efesus, mga mananampalataya doon. Sinabi niya, if we endure, we will also reign with Him. If we disown Him, He will also disown us. Ano sinasabi sa mga talatang ito? Unang-una, ito po ay tungkol sa katapatan ng Diyos, na kung uunawain natin, ang katapatan ng Diyos ay gagawin niya kung ano ang kanyang sinabi, ano ang kanyang ipinangako, ano ang nasatipan niya sa mga tao. Pero ang ginagawa ng maraming Kristiyano sa bagay na yan ay kapag maganda ang kaganapan sa kanilang buhay ay inaangkin nila na dahil sa katapatan ng Diyos. Sabi ko nga po, lahat ng sumasagana sa buhay ay pwede na nilang i-claim ang talatang ito sa ganung paraan. Pero pansinin niyo yung sinabi ni Pablo, if we endure, not if we enjoy. Hindi po. If we endure, we will also reign with Him. Tanong, nag-e-endure ka ba? Meron ka bang persecution? Meron ka bang kahirapang pinagdadaanan dahil sa iyong paglilingkod sa hari? Mapalad ka. Alam natin na maraming Kristiyano sa mundong ito ay gusto nila na mag-enjoy na sila sapagkat naglilingkod na daw sila sa hari. Pero sabi ng salita ng Diyos, if we endure, we will also reign with Him. If we disown Him, pansinin niyo ito, hindi niya sinabing He will run after us. Hindi niya tayo hahabulin. Sabi niya, He will also disown us. Ang punto natin dyan ay maghahari ang mga mananampalataya na kasama ng anak ng tao. Revelation 5:10. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth. And they will reign on the earth. Ganyan din ang sinasabi ng Revelation 1:6 na tayong mga saserdote ng Diyos ay maghaharing kasama ng ating Panginoon sa walang hanggan. Pero sana po hindi kaagad angkinin ang pangakong ito, kundi tingnan natin what qualifies me to reign with the Lord. At meron naman dito sa mga sinasabi niya. At yan po ang tamang pag-i-interpret ng Biblia. 1 Peter 2:9. 1 Peter 2:9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So dito ay makikita natin, ang mga mananampalataya are not just a priest. They are a royal, member of a royal priesthood. At sigurado ako na maraming kumukuha ng title na yan. The
They are a member of the royal priesthood. Pero ang itinuturo ko sa atin dito sa hermeneutics ay show them a proof that you are such in a position. Magpakita tayo ng pruweba na tayo talaga ay mga miyembro ng kalalagayang ito. Revelation 22:5. Revelation 22:5. There will be no more night. There will not a need to light a lamp or light the sun, for the Lord will give them light and they will reign forever and ever. Dito naman ay makikita natin ang closing at ipinapakita sa atin ang magiging kalalagayan ng mga magtatagumpay na sinasabi at inuulit, and they will reign forever and ever. Hindi ko alam kung sa mga nakaraang video ay nabanggit ko na kung sino ang ating mga paghaharian, pero baka dito ay lalo kong bibigyan ng diin para sa ganon ay mapanghahawakan talaga natin. So sa huling bahagi ng ating napag-usapan, sa ating huling punto ay He executed the plan. God created the heaven and the earth. At yan ay masusumpungan sa Genesis 1 and 2. At yan sa mga ginawa ng Diyos na yan ay intended din for eternity. Pansinin niyo ito mga kapatid. Intended din siya for eternity. Kaya lang dahil ito ay napasok din ng kasalanan, nagkaroon din ng pagkasira, pero makikita natin na i-restore pa rin siya ng Diyos sa walang hanggan. Pero diyan natin makikita na yung ginawa niya na kaharian sa langit at ang kaharian dito sa lupa ay pagsasamahin niya na with all the details of restoration. Ang ipinupunto ko rito ay yung walang hanggang karunungan ng Diyos. Talagang anuman ang gagawin ng masama, ang dyablo ay aayusin ng Diyos at aayusin niya sa kakaibang paraan. At yan ay makikita natin ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay nais kong pansinin muli natin itong Genesis chapter 1 verse 26 sapagkat meron pong isang bagay na ipinapakita sa akin ng Diyos na related doon sa kanyang plano sa walang hanggan. At malamang ito ay hindi pa natin napapansin. Aminin ko rin mga kapatid na hindi ko pa ito napapakinggan kahit kanino at hindi ko ito nare-realize kundi ngayon lamang habang pinag-aaralan ko ang mga bagay na ito. Tingnan niyo ito, sapagkat ito ay napakahalagang punto para dito sa mga detalye ng gagawin ng Diyos. Genesis 1:26. Pansinin niyo at umamin kayo kung hindi pa ninyo ito nare-realize. Sabi sa talata, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish of the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Ilang beses na natin ginamit ang talatang ito. Pero alam niyo ba na isang bagay ang hindi natin napapansin? Tignan niyo ito. Let us make mankind in our image. Nabigyan na natin ng pansin yan. So yung image ni God doon sa tao ay inilagay niya. Isang bagay na galing sa kanya. Pero hindi natin napapansin yung pangalawa. Tignan niyo ito. In our likeness. In our likeness. So yan ang pangalawa. Ulitin ko. Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over other creations. So ang intention ni God dito ay to rule over other creations. And then sa verse 28 ay yung declaration. Basahin ko lang. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. That is the declaration after He created human. Babalikan natin mamaya yung in our likeness. Pero ituloy ko muna ito mga kapatid.
Nais kong makita natin what a wonderful kingdom that was entrusted to Adam. Adam was the son of God. Yan ang sinabi ng Lucas 3:38. The son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. Talking about Adam. Ano ang ipinaparealize ko sa inyo diyan? That the son of God, Adam, will be replaced by the son of God, Jesus. So yung nasira dahil sa pagpasok ng kasalanan ay papalitan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyaring anak na ang Panginoong Jesucristo. Banggitin ko lang yung nabanggit na isang kapatid sa nakaraan na sinabi niya, God created human so that he can have fellowship. Hindi ko alam kung ang tinutukoy niya na lack of fellowship ay tao, pero sa palagay ko ang tinutukoy sa mga sinasabing yan, alam ko na hindi yun galing sa kanya, ay ang Diyos. At sa bagay na yan ay nais kong makita nyo that God is not lacking fellowship with His trillions of angels in heaven. God is not lacking fellowship with His trillions of angels in heaven. Ano po ang pinupunto ko dyan? God is not lacking fellowship. He has trillions of angels in heaven. At ang ipinapakita ko sa inyo ay nilalang niya ang tao para i-restore yung number ng mga nawala sa kanya. Sana po ay nakukuha na ninyo. Ulitin ko lang po na yung bagay na yon na nilalang ng Diyos ang tao to have fellowship ay narinig ko na rin yan sa maraming mga ngaral. Pero kung iisipin natin, God is not lacking fellowship. He have trillions of angels in heaven, but rather created human to restore the number dahil sa rebellion na ginawa ni Satanas na sumama ang 1/3 ng mga anghel sa kanya. So mula sa paglalang ng Diyos na yan, kung papansin niyo parang ilang araw lang na maayos, hindi nagtagal ay pumasok na ang manlilinlang. At ito ang pangsampu natin. The adversary worked his business. The adversary, kaaway, worked his business. Nakita na natin sa mga ilang talata kung sino si Satanas. At sa tingin ko ay mahalagang pag-usapan pa rin natin kung sino siya talaga, ano ang intention din niya, at ano ang papapilan niya sa mga planong ito ng Diyos. Ulitin ko lang yung sinabi ng Isaiah 14:12 para makita natin o maalala natin ang kanyang pinagmulan. Isaiah 14:12. How you have fallen from heaven, morning star, O Lucifer, son of the dawn. You have been cast down to the earth. At yan ang history ng kaaway na ito. Nangyari sa kanya ito because he became conceited, proud creation, and wanted to rob God of His glory. He is a stealer, mang-aagaw ng posisyon, glory seeker. Sinasabi ko yan para kung meron tayong mga ugaling ganyan mga kapatid, hindi maganda sapagkat galit ang Diyos sa anumang inaasta ni Satanas doon sa langit at kung gagawin natin, magagalit sa atin ang Diyos. Pero dito ay makikita natin a glimpse of history about the enemy. Yung kanyang origin, galing siya sa langit at meron siyang ginawang kabalbalan doon. And he was cast out of heaven to earth. At ang bagay na yan ay napag-usapan na natin sa mga nakaraang video. Sa ngayon ay titignan natin how the Bible introduced him as the enemy of God. So babasahin natin ang Genesis chapter 3. Ito yung pagkahulog ng tao sa kasalanan. Genesis chapter 3 verse 1 to 7. Genesis 3, 1 to 7. Now the serpent was more crafty than all the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from the tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit in the trees in the garden, but God did say, you must not eat from the fruit of the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Verse 4, you will not surely die, the serpent said to the woman. Verse 5,
For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, he took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized that they were naked, so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Sa bagay na ito, mga kapatid, ay medyo magbigay ako ng konting panahon dito sapagkat ito yung pagpasok ng kasalanan. At bigyan din natin ng pansin ang ginawa ng manlilinlang. Sinabi ng verse 1, Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, Did God really say you must not eat from the tree in the garden? So diyan ay makikita natin yung first appearance ng kalaban. He is in the form of a serpent. At dito ay wala tayong makikitang explanation kung yung ahas talaga ay tuso sa kanyang sarili o dahil sa pananahan ng dyablo sa kanya. Pag-isipan nyo na lang ang bagay na yan sa inyong sarili. Kung susundan natin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito sa ahas na ito, kalaunan ay makikita natin na siya ay nag-evolve. Tinatawag siya ng Biblia na ancient serpent, Leviathan, or gliding or coiling serpent. Sa Isaiah 27 verse 1, na ganito ang sinabi, In that day, the Lord will punish with his sword, his fierce, great and powerful sword, Leviathan the gliding serpent, Leviathan the coiling serpent. He will slay the monster of the sea. At ang nakikita ko dyan, yung ahas na yon, nag-evolve ng ancient serpent, ay sa panahong ito ng mga propeta ay tinatawag siyang Leviathan. Leviathan, the gliding, the coiling serpent, monster of the sea. Pero kung papansinin ninyo mga kapatid, ay makikita nyo sa aklat ng pahayag na doon ay tinatawag na siyang dragon. Sana po ay maipicture natin sa ating kaisipan kung ano ang dragon. Mukhang matandang ahas na, nagkaroon ng pakpak, lumilipad dito. Gusto ko lang pansinin ninyo na sapagkat ang cherubim ay may apat na pakpak, pansinin ninyo yung inilalarawan ng mga dragon kung apat nga bang pakpak. Pero isang bagay na dapat nating maunawaan na yung dragon ay pwede siyang manahan sa alapaap. Kaya si Satanas ay tinatawag na principalities of the air. At ano ang kaugnayan nito sa atin? Nakikita ko lang po na malaki ang relationship nito sa mga nagaganap sa huling araw na ito tungkol sa ating mga internet. At nais kong maunawaan ninyo na ang pinakamalaking dahilan kaya mawalan ng panahon ng mga tao sa Diyos ay dahil sa internet, dahil sa ating mga cellphone. Sino ang nasa likod nito? Alam nyo, sabi ko nga, kung nakakapagpahamak ang paghahanap ng pagkain, inumin, daramitin, ay hindi na pwedeng sabihin o rasunan na yung kawalan ng panahon sa Diyos dahil sa cellphone, sa internet, ay nakakapagbigay ng buhay. Ganun pa man ay nagagamit natin katulad ngayon para maabot ang mga ibang tao sa pamamagitan din nito. Ang punto ko lang dyan ay yung mas nakararami na nagugumon sa mga bagay nito, lalo na ang kanilang binibigyan ng panahon ay ang mga bagay na nakakaaliw sa kanilang laman. So, balikan natin yung talata. Napapansin ba ninyo na parang alam ni Satanas ang inuutos ng Panginoon sa tao? Yun kaya ay dahil napakinggan niya ang Diyos nung bilinan si Adan? O baka naman nung sinabihan ni Adan si Eva na huwag kakain, huwag hihipo ng bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. At yung pangalawa ang pinapaniwalaan ko. Pero sa pagkakataong ito na po yung nais kong pansinin natin.
Galit ba si Satanas sa tao? Bakit? Ano ang dahilan? At may mga ilang bagay akong nakikita. Pero bago yun mga kapatid, ay nais kong sagutin muna ninyo ang katanungan yan. Galit ba si Satanas sa tao? At ang tanong ay, bakit? Alam ko na ang sagot nyo ay galit si Satanas sa tao at nakikita natin yan sa Biblia. Pero ito ang nakikita kong mga dahilan. Number one, God has treated man special. God has treated man special. Tinanggihan ng Diyos yung nasa puso ni Satanas sa langit na siya ay magkaroon din ng kaharian. Pero nung lumalang ang Diyos ng tao, ay iginawan pala niya ito ng kaharian. Bakit? Tinanggihan niya ako na magkaroon ng kaharian. Ngayon sa tao ay iginawan niya ng kaharian. Isang bagay pa ay tinanggihan niya ang pagnanais niya na siya ay madakila, maitaas sa langit. At ang isa pa ay ito mga kapatid. Man was created in the likeness of God. Napag-usapan na natin yung tungkol sa image. Yung image ngayon ay righteousness and holiness ni God. At ang bagay na yan ay nasa mga anghel din. Ang mga anghel ay tinatawag na holy ones. Holy ones. That they could stand and stay in the presence of God. At si Satanas dati ay meron nun ng imahe ng Diyos, righteousness and holiness. Pero meron ba siya nung likeness? Bago yon ay gusto ko lang maalala nyo yung mga mamamayan ng langit. Ang mga seraphim ay may 6 na pakpak, 6 na kamay, at punong-puno ng mga mata. Ang kerubim na kinabibilangan ni Satanas ay may 4 na pakpak, 4 na kamay, at punong-puno ng mga mata. Ang anghel ay 2 ang pakpak, 2 ang kamay, at 2 ang mata. Mas nalalapit tayo sa mga anghel. Ngayon ay pansinin niyo ito mga kapatid. Ano ang ibig sabihin ng likeness? Na ibinigay din ng Diyos sa tao nang siya'y lalangin. Let us make mankind in our image, in our likeness. At nais kong ma-realize niyo ang katotohanan ito. Na yung likeness na yon ay nangangahulugan ito na in the form, yung forma, yung anyo ng Diyos kung siya ay magpapakita. Sinabi ko yung kung siya ay magpapakita dahil we know that we cannot see God because He is Spirit. Pero may mga kapahayagan o kaya ay pagkakataon na ginawa ng Diyos na siya ay magpakita sa tao at ano ang forma na ipinapakita niya. Now, sinabi ng James 3:9. James 3:9. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Who have been made in God's likeness. At diyan ay nagkaroon ako ng kaisipan na iba yung image sa likeness. Yung likeness ay yung form ni God. Sapagkat dito, sa panahong ito, na nagsasalita si Santiago sa mga mananampalataya, ay nawala na yung image ni God sa tao. Although na ibabalik yon sa pamamagitan ng Panginoon. Pero kung aaninagin natin yung sinasabi niya na likeness ni God, ay parang ang tinutukoy niya ay yung forma ng Diyos. In the form of God. Meron akong dahilan bakit ko pinupunto ito. Pero bago yun mga kapatid, ay nais ko munang magbasa ng mga ilang talata. Dapat lang ninyong tandaan, I'm not preaching to you. I am teaching the Bible to you. I am teaching the truth to you. Kaya marami talaga tayong talata na babasahin. Genesis 5:1. Genesis 5:1. This is the written account of Adam's family line. When God created mankind, He made them in the likeness of God. Hindi po image ang ginamit diyan. Sa 5:3, when Adam had lived 130 years, he had son in his own likeness, in his own image, and he named him Seth. Now, pansinin nyo dito mga kapatid, ginamit yung dalawa. Pero ito yung panahon na nahulog na ang tao sa kasalanan, may anak na si Adan,
at nagkaroon na ng mga supling. At binanggit dito ang tungkol kay Seth. Sinabi niya, he had a son in his own likeness. Meaning, mukhang kamukha niya, kaporma niya. And in his own image. Image ay yung mga gawa niya. Yung state ng kanyang spiritual. Yun ang nakikita ko diyan na kaibahan ng likeness and image. And he named him Seth. Romans 8:3. Romans 8:3. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending His Son in the likeness of a sinful flesh to be a sin offering, and so He condemned sin in the flesh. Pansinin nyo na God sent His Son in the likeness of man, sinful flesh, not in the image of man. Meron siyang sariling imahe, imahe ng kanyang ama, image ng kanyang father, and that is righteousness and holiness. But when He came in the likeness of a human being na nangangahulugan na yan yung forma ng tao. Philippians 2:7. Philippians 2:7. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Again, it's not in the image of a human. Makasalanan na ang tao nung ito'y sagipin ng Panginoon. But in the form of a man, in the likeness of a man, ganun dumating ang anak ng Diyos sa mundong ito. Paalalahanan ko lang kayo na ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa kingdom to kingdom. At dito ay pinapakita ko sa inyo yung significance nito ng likeness ng Diyos sa atin sa eternity. Isang talata pa, Hebrews 2:17. Hebrews 2:17. For this reason, He had to be made like them, fully man in every way, in order that He might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that He might make atonement for the sins of the people. So minsan pa ay makikita natin na ang anak ng Diyos, ang anak ng tao, ay naging katulad nating mga tao. Ano ang pinupunto ko rito, mga kapatid? Na yung hari ng mga hari ay katulad natin. Tayo ang tinawag niyang kapatid sa walang hanggan. He was the only begotten son. Now He became the firstborn of God. Ibig sabihin, may mga kapatid na siya. Ang punto ko ay ito. Sa walang hanggang kaharian ng Diyos, na paghaharian ng anak ng tao, anak ng Diyos na walang pakpak, ang tao ang magiging katulad niya. So ang pinupunto ko rito, mga kapatid, una ay yung sinasabi ko na galit si Satanas sa tao dahil kaporma siya ng Diyos in the form, in the likeness of God. Samantalang siya ay may pakpak. Mga kapatid, sa eternal kingdom ni God in the future, hindi advantage ang pagkakaroon ng pakpak. Disadvantage siya. Sa ngayon, ay nakalalabang ang mga anghel sa atin dahil hindi tayo nakakalipad. Pero yung glorified body ni Christ, mga kapatid, ng anak ng Diyos ay walang pakpak na umakyat sa langit. Kung papansinin nyo ay hindi siya sinundo ng mga anghel. Naiwan yung dalawang anghel na nagpapaliwanag sa mga tao sa chapter 1 verse 6 to 7 ay makikita na hindi niya na kailangan ng tulong ng mga anghel. Nung siya ay nagkatawang tao para sumagip ng tao, kailangan niya ang ministry ng mga anghel. Ilang beses din itong nangyari sa kanyang buhay. Pero nung siya ay muling nabuhay mula sa kamatayan, hindi niya na kailangan ang tulong ng mga anghel. Mga kapatid, pag namatay tayo ngayon, kailangan natin ang tulong ng mga anghel. Pero in the resurrection day, ay iba na ang kalalagayan natin. When we have that glorified body, ay mukhang kakaiba na. We will be in the likeness of the King of Kings na walang pakpak. Ulitin ko.
Sa eternal kingdom ni God, hindi advantage ang pagkakaroon ng pakpak. Kaya tanungin kita, gusto mo magkaroon ng pakpak katulad ng mga anghel? Dalawa, apat, anim? Ngayon, kung papansinin niyo na ilang beses nagpapakita ang Diyos sa Old Testament, makikita niyo He is always in the form of a human being, not in the form of angels. Nakukuha po ba ninyo ang punto? Sabi ko nga, ang unang dahilan kaya pinapaliwanag ko yan ay dahilan ng pagkagalit niyang Diablo sa atin. Pero ipinapakita ko na rin sa inyo yung matinding plano ng Diyos para sa atin na kasama niyang maghahari. At isang bagay pa, kung ang anak ng Diyos ay nasa forma ng mga tao, ano ang forma ng Ama? Yun ay katanungan lamang. Balikan natin itong kaganapan sa Garden ng Eden. At makikita natin na yung sinabi ni Satanas, did God really say, you must not eat from the tree that is in the garden? Makikita natin yung pag-atake ng Diablo sa salita ng Diyos. Gusto niyang pilipitin, gusto niyang baguhin ang diwa nito. Alam natin na makapangyarihan ang salita ng Diyos because that is the only way na magagamit ng Espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos. Dahil ito ang katotohanan na mula sa Diyos. Kaya anumang adulterated na salita ng Diyos na haluan ng hindi tama, ay hindi talaga pwedeng kasangkapanin ng Diyos. Sinabi ko nga sa nakaraan, may disenyo ang Diyos sa Ebanghelyo. At kapag kayan ay binabago ng tao, nagiging adulterated, at binabago yan ng tao dahil sa paghahangad na magkaroon agad ng resulta. Tignan nyo pag nagsishare tayo, very proud ng tao na meron siyang naaakay sa Panginoon. Pero kung papansin ninyo ay unang-una may kahalong pag-i-steer ng emotion, hindi truth, at minsan ay iniiwasan yung salitang repent o pagsisisi, turning from sin. Kaya ano ang nangyayari sa mga tumanggap sa Panginoon? Hindi tumanggap ng Espiritu ng Diyos dahil hindi sila nagsisisi. And so, nung tinanong si Pedro after preaching the gospel, brothers, what shall we do? Repent and be baptized, every one of you, for the forgiveness of your sins, so that you may receive the gift of the Holy Spirit. Ang punto ko diyan ay sa bawat bagay ay may disenyo ang Diyos. Balik muli tayo sa kaganapan sa Garden ng Eden. Makikita natin na pumapasok si Satanas sa communication. Nais niya na siya ay ma-entertain ang kanyang mga pamamaraan. Sa verse 2 and 3, the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees of the garden. But God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Kung pansinin ninyo yung salita ng Diyos kay Adan, do not eat. Pero dito, do not eat, do not touch, na malamang ay pagdaragdag ni Adan para sana proteksyonan ng kanyang asawa. At yan ay nakikita ko na sa mga mananampalataya, simpleng salita ng Diyos ay pinapaniwalaan nila, hindi mo sana kailangan ito ng napakaraming elaboration. Kaisipan ko lang po yun. Sa verse 4 and 5, you will not surely die. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So diyan ay makikita natin, what a wonderful word from the devil. What a promising word from the devil. Makakakain na sila, magkaroon pa ng maraming benepisyo sa kanilang sarili. Mga kapatid, ang tanong ko ay, kung kayo ang nakinig sa Diablo, paniniwalaan ba ninyo siya? Susunggaban ba ninyo yung magagandang pangako niya, mga kapatid? Siyempre dahil alam natin ang resulta, ang sagot natin ay hindi. Pero ngayon, nais ko ipakita sa inyo ang katotohanan ito. Kung ikaw ay mapaghanap mula sa salita ng Diyos ng pakinabang para sa iyo, pero tinatanggihan mo yung mga responsibilidad, obligasyon, at yung consequences ng pagsuway,
Huwag mong sabihin sa akin na tatanggihan mo si Satanas. Nandun ka na. Sinusunggaban mo na yung alok ng kaaway sa iyo. Iyan ang implication na yan sa ating kapanahunan. Nangangahulugan yan that man has been choosing the devil's way. At yan ang business ng Diablo. Making it easier for people. Making it better for their hearing. And of course, beneficial for human. Yan ang business ng Diablo. Verse 6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. At diyan ay makikita na natin na yung tukso ng Diablo, hindi kinuha ni Satanas ang kanyang kamay, hindi kinuha ni Satanas ang bunga ng puno, ang babae mismo ang humagbang para gawin ang bagay na yon. At diyan natin makikita ang katotohanan ng sinasabi ng Biblia na ang tukso ay nagpapasimula sa loob natin. And when we are dragged by this temptation from the heart, ay napapakilos nito ang ating mga kamay. Kaya pagdating ng araw, hindi talaga masisisi ang Diablo o sino man na gumagawa sa atin ng tama. Kapag tayo nagkasala, tayo talaga ang may dahilan. At maalala ko diyan yung sinabi ng Panginoon na ang kasalanan ay mula sa puso ng tao, hindi galing sa labas. Nagaganap ang bagay na yan kapag binagbibigyan natin ang kagustuhan ng ating laman. So sa ating last verse, then the eyes of both of them were opened and they realized that they were naked. So they sewed fig leaves together and made covering for themselves. Ang kasalanan ng hindi pagsunod ay pumasok. Kawalan ng pananampalataya sa salita ng Diyos ay nangyari. At yan ay laban sa pinakamataas na autoridad, ang Diyos, dahil lamang sa discontentment ng tao sa kanyang kalalagayan at paghahangad ng higit pa sa ibinigay ng Diyos sa kanya. Nagtagumpay ang manlilinlang sa kaharian ng Diyos sa langit, nagtagumpay dito sa lupa, at nakikita natin na masaya siya sa paglabag ng tao sa salita ng Diyos. Alam natin na mula diyan sa kagagawan niyang yan na ihulog ang tao sa kasalanan, he gained authority for himself. Samantalang ang tao ay nawala niya lahat ng mga ibinigay ng Diyos sa kanya na napakaganda, lalo na ang imahe at ang hininga ng Diyos. Na nabanggit ko sa nakaraan, the most important things God gave to this lamp, yung lupa, ay yung kanyang wangis at yung kanyang hininga. Pero ngayon ay nakikita rin natin na mahalaga rin pala itong kanyang forma para sa walang hanggan. Yan yung kanyang likeness. Mahalaga rin pala. Nakukuha po ba ninyo? Ang panglabing-isa na punto natin is that Satan has become an opposing kingdom. Pero yan ay babalikan natin dahil gusto kong makita natin ang danger at consequences ng ating mga disobedience or not being a faithful citizen of the kingdom of God. Pero dahil sa pagpasok na yan ng kasalanan, ay devastated talaga ang napakagandang ginawa ng Diyos. Makita natin nawa yung epekto ng kasalanan sa ilang beses na sinabi ng Diyos na siya'y lumalang, and God saw that it was good. And God saw that it was good. And God saw that it was good. And God saw that it was very good. Pero nung pumasok ang kasalanan ay inilalarawan ko ito na parang nabagsakan ng atomic bomb sa Nagasaki. Devastated ang lahat. Sira ang lahat ng bagay. Pero ako'y naniniwala, higit diyan ang nangyari dahil sa pagpasok ng kasalanan. Alam niyo kung bakit? Because sin devastated the entire humanity. Devastated the entire universe, and its effect is beyond this universe. Ganyan ang kasalanan na hindi pwedeng paglaruan.
In losing the image of God, human lost the kingdom, lost authority and control. At nais kong basahin ang Romans 5:12 to 14. Romans 5:12 to 14. Therefore, just as sin entered into the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people, because all sinned. Sinabi pa ng 13, to be sure, sin was in the world before the law was given, but sin is not charged against anyone's account, where there is no law. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking the command, as did Adam, who is a pattern of the one to come. Tingnan niyo mga kapatid, physical death is the ultimate proof of human separation from God. Pero bago yon ay alam natin na sa spiritual na aspeto ay matagal nang hiwalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Magpasalamat tayo sa pagparito ng anak ng Diyos. Pero alam niyo, pagkatapos ng kasalanan, pag binasa niyo ang Genesis chapter 3, ay makikita natin ang deklarasyon tungkol sa pagparito ng anak ng babae na sisira o dudurog sa ulo ng ahas. Nangangahulugan yan na may gagawin ng Diyos sa pagsira na nangyari dito sa mundong ito. Pero dapat din nating tandaan lagi na yan ay dahil sa connection ng kanyang plano na pangwalang hanggan. Yung nangyari sa langit ay inaayos lang ng Diyos sa pamamagitan ng mundong ito. Sa planong yan ay makikita natin na kahit pumasok na ang kasalanan ay tinatrabaho ito ng Diyos. At sa bawat panahon ng dispensation ay may mga tao na inililigtas ang Diyos, kinakasangkapan ng Diyos, bahagi ng kanyang restoration sa kanyang plano. Makikita natin na kalaunan ay gumawa ang Diyos ng hakbang na parang nagpaplano siya ng pangmaramihan sa pamamagitan ng lahi ni Abraham, converted as a nation, bansa sana na para sa Diyos, pero it turns out na itong mga anak ni Abraham ay hindi sinusunod ang mga batas na ibinibigay ng Diyos sa kanila. Yan ang bansa ng Israel. Pero isang bagay ang nakita ng Diyos. Human beings, mga lahi ni Adan, ay hindi nila kayang i-restore ang plano ng Diyos. At yun yung dahilan kaya mula noon alam ng Diyos yun at siya'y nagplano na sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ang salita ng Diyos na nagkatawang tao ay sa kanya niya aayusin ang lahat. Pero sa pamamagitan niyan ay kailangan niya munang resolbahin ang kasalanan, ang ugat ng lahat. At magagawa lang yan, mangyayari lamang yan sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Kaya diyan ay makikita natin na mula sa chapter 3 ng Genesis hanggang Revelation chapter 20 ay tinatrabaho talaga ng Diyos ang kanyang plano. Sa ngayon ay nasa New Covenant na tayo. Ang tumatrabaho rito ay ang Iglesia ng Panginoon, mga nagtataglay ng Espiritu niya dahil nakita na ng Diyos na hindi kaya ng tao sa kanyang sarili. Proven yan sa pamamagitan ng Israel. At isang bagay na nais kong sabihin sa bawat isa sa atin, pag tayo ay hindi talaga na born again in the Spirit, hindi tayo nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, we can never be an accessory in service to God. Kaya dapat ay huwag tayong padadaya dyan na ang lamang ang pagiging born again dahil tinanggap si Kristo. May process ang born again na nagpapasimula sa tunay na ebanghelyo. Yan ang sinasabi ng Ephesians 1:13 and 14. Nang sa gayon ay yung kabahagi sa planong yun ng Diyos na restoration ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Marami pa tayong pag-uusapan sa bagay na ito, pero nakikita ko mga kapatid na yung mga common na detalye ng mga bagay na ito ay hindi ko na isasama. Doon lamang sa paraan ng Diyos ng restoration, ang isasama ko rito, of course, babalikan natin katulad ng ipinangako ko, yung tungkol sa kaaway para malaman din natin kung paano ang kanyang strategy
At ano ang ginagawa niya hanggang ngayon? Sapagkat dahil sa siya ay tuso ay nagagawa niya linlangin ang lahat ng tao. At yan ang dahilan kaya pag-uusapan natin siya sa ating pagbabalik. Naway patuloy na sumagana sa atin ang biyaya ng Diyos sa ating ginagawang pag-aaral na ito. Minsan pa, I bless you in the name of our Lord Jesus Christ at binabati ko kayo ng magandang araw at oras sa pagkakataong ito. God bless po sa bawat isa.